Hello, magandang araw mga kahabi. May share na naman ako isang video. Ito tanggap ko na car amplifier. Ang brand nito is Kicker ZX 350.4. Isa to sa mga unang lumabas na amplifier nung nauso ito at isa sa mga high-end na amplifier itong brand na Kicker. Napakaganda ng brand na ito kasi ito ay original na brand, galing pa itong US. So matagal na na-stock ito ng may-ari kasi yung kabilang channel nito walang output, hindi niya maipagawa sa iba kasi hindi to kaya. So tinry niya sa akin, kaya ito susubukan natin gawin ngayon. Dahil sa marami na rin ako nagawa appliances sa kanila, naitanong sa akin ni sir kung kaya ko rin bang gumawa ng car amplifier. Sabi ko, yes sir. Hindi niya alam, matagal na ako gumagawa ng ganito. And then ito kasi, dinala niya sa shop, hindi to kayang gawin kasi iba nga yung design niya. Puro mga SMD kasi ang nakalagay dito sa crossover niya. Actually, tatlo itong pinapagawa ni sir. Isa ito sa hawak ko ngayon. Then yung isang baffles para sa subwoofer, pinare-resize niya sa akin kasi hindi na daw kasya doon sa sakit niya, masyadong malaki. And also sabay papa-install niya na ito kasi meron pa isa siyang mono amplifier na Kicker din para din doon sa subwoofer. Pero pag electrical talaga walang palpa, walang ano yan, walang moody kasi yung electrical kasi madali lang gawin. Kasi ang electrical kasi kahit balik-baliktarin mo, gagana yan. Huwag mo lang pagsasalubungin yung dalawang linya. So, napaka-basic. Unlike sa electronics. Electronics, kahit tingnan mo na maghapon yan, hindi magagawa yan. Hindi katulad ng electrical. Panoorin mo nga lang electrical, maghapon may nag-i-install yan, panoorin mo lang, matututo ka na kagad. Sa electronics, hindi. Kailangan talaga meron kang educational background or experience. Pero actually yung experience lang. Ibig sabihin marunong ka lang sa actual, pero pagdating sa theory, yan ang problema. O yung calculation, mga formulation, yun yung ginagamit sa modifying. Paano ka magmo-modify kung di ka marunong mga formula sa calculation yan at wala kang idea sa mga parts, hindi mo modify yan. Yun ang advantage naman na nag-aral ka talaga ng electronics. Malalaman mo na pag talaga nag-aral electronics eh. Kaya niya i-explain yung ginagawa niya. Kaya niya i-explain yung trabaho ng mga bawat parts. Yun talaga, nag-aral talaga yon. At saka talaga may papakita sa'yo na na nag-aral talaga siya. Like ang mga diploma o saan siya school nag-aral. Ang pinaka magandang foundation, basic foundation ng educational background sa electronics, 2 years. Kasi kung 6 months lang, kulang yun. Kasi ako 2 years ako eh. Sa 2 years nga, kulangan pa ako eh. Pero nandun na lahat, ituturo na lahat sa'yo. So habang nag-aaral ka, dapat nag-actual ka na. Nagre-repair ka na. Hindi yung puro ka lang theory. Kasi pag hindi mo in-actual yun, mahihirapan kang pinatagal mo yung panahon, mahihirapan ka na. Minsan nga, kahit mga technician, kahit na gumagawa yan, at matagal na din nag-repair yan, minsan nakakalimutan din. Yun ang doon. Pero ako hindi ko makakalimutan talaga yung mga color coding. Talagang na yan, kumbaga sana isa sa puso mo na yan eh. Kung importante yan, saka yun sa tester, marunong ka dapat tumingin. Mag-test ng alam mo yung pag-operate ng multitester, analog man o digital. So ito yung yung track na track ako ng track bike yun eh. Teka. May kulang pa tornilyo. Ito yung mga high-end, mga magagandang brand ng car amplifier, no? Itong Kicker, ito yung mga una dati talaga lumabas na talagang mga mamahalin na na amplifier. Katulad yung mga kalinya na ito ng mga Blue Pumpkin, ganyan.
So ito kicker to, no? Original to, galing daw US to, sabi ng may-ari. So ang problema nito, yung iba nga nakalagay dito, ampli 1, ampli 2. Yung ampli 1, stereo, dual yan, no? Left and right. Then ampli 2, ganun din, left and right din, dual output. So ang problema nito, yung ampli 1 meron, yung ampli 2 wala. Totally wala, pero buo yung ano niya, yung processor niya, yung sa crossover niya, buo. Buo rin yung lahat to, yung mga switches, buo lahat to. To, mostly kasi ito nasisira eh. Ito lahat buo, pero wala siyang output. So nung tinrace ko, merong open na resistor dito sa may parte ng ano, ng amplifier, kaya ayaw siya tumunog. Kaya yung ito tumutunog lang itong kabila kasi wala naman siyang shorted, may open. Kasi kung may shorted diyan, totally lahat yan mawala ng output yan. Ang mangyayari diyan, magpo-protect yan. Ito yung protect niya, indicator. Pero ito hindi nagpo-protect. Wala lang output doon sa ampli, ito, ampli 2. Ito yung ampli 1, no? Ito yung ampli 2. Nakikita niyo yun, maganda talaga, napakaganda ng pagkagawa. Matagal na daw to, tinan niyo yung pagka, sa RCA, RCA jack niya. Talagang hindi nangungupas yung pagka-gold niya. Saka puro allen lahat, Tingnan niyo yung pagkagawa niya, talagang ang ganda, ang linis. Tingnan niyo yung mga BR niya, talagang silyado. Yan yung mga magagandang BR yung mga hindi basta napapasokan ng dumi. So ito, tingnan niyo yung ano niya. Napakaganda. Ang linis niya. So ngayon ito, okay na ito. Itetest na lang natin yung amplitude niya, left and right. So, ulitin ko yung ampli 1 ang buo nito, ang complaint na may-ari yung ampli 2. Left and right wala. Ayan, left and right. So, ngayon ititest natin ulit. Ito yung ano niya, model niya. Kicker ZX 350.4. Ibig sabihin 350 times 4, apat na ampli. About isa 350 watts. So ito yung indicator niya, may ilaw to Pag hindi ito umilaw, hindi yan tutunog. So pag hindi ito umilaw, yung indicator niya na sa protect, yan, nakailaw yun. Ito, yan. Pag umilaw yan, nakapula, hindi tutunog yan. At isa pa, no? Huwag mong gagamitan to ng halimbawa, ginamitan nyo to ng, maselang to. Ang supply nito kailangan 12 to 13 volts lang. Huwag niyong tataasan, lalagpas ka ng mga 15 volts, gano'n. Kasi yung unang ginamit kong transformer, 18 volts, nagpo-protect siya. Akala ko nung una hindi tumutunog lahat kasi nagpo-protect. Yun pala ang diferensya niya sa supply. So nung ginamitan ko siya ng adapter na 12 volts talaga, yun, nawala yung protect niya. Doon na tumunog yung ampli 1 and 2. Pero yung time kasi hindi ko pa naayos tong ampli 3 sa 4. Itong ampli 2. Yung ampli 1 doon na tumunog nung nilagyan ko ng tamang power supply na 12 volts talaga. Doon saka ko na naayos tong ampli 2 kasi hindi ko nga siya ma-test nga nung una dahil nilagay kong power supply mga 18 volts. So nagpo-protect siya. So ngayon ako nakahawak ng ganito na na ganito ka sela na ampli kasi yung 18 volts ko na supply, lahat ng ampli na pinang-testing ko doon na car amp, gumagana siya. Ito lang hindi yung gumagana. So talagang maselan to. Kailangan talaga tamang voltahe ang ilalagay mo. Hindi siya mag-on pagka mas mataas sa 12 volts. So yun ang payo ko sa inyo guys, baka maka-encounter kayo ng ganito. Huwag niyong susuplayan to na mas mataas sa 12 volts kasi magpo-protect siya. Hindi niyo talaga siya ma-on hanggat hindi niyo itatama yung supply. Okay, sige, test natin Okay, ang kabitan natin yung yung ampli 2. Ito ampli 2. Ito yung ampli 1. So ito yung may diferensya Ito kabitan muna natin ngayon Ito ngayon i-test natin.
Sige, sabitan natin. Di alin ng mga ano nito, lahat ng bolt nito. Di alin range. Kagabi, napagana ko na siya. Pero hindi pa nakakabit yung mga, hindi pa nakakabit dito sa heatsink. So, mahina lang patunog ko sa kagabi na. 9 PM ko na siya na patunog eh. So, ngayong umaga ko lang na tinuloy para mapatunog ko talaga ng malakas. Dagdagan natin uli, isa pa speaker. Ito pa isang speaker natin. Kaiba yung wire. Ang kapangyarihan na to, dudurog yung wire kasi nga yung bolt niya diretso doon sa wire. Kaya pag inikot mo ganon, nadudurog yung wire. Pero matibay yung ano niya, speaker terminal kasi itong kadalasan nasisira sa mga amplifier eh. Itong mga ganito. Madudurog siya. Ito matibay oh. Okay. Now, kabitan natin ng supply. Yung RCA cord muna natin para sa ano, sa source. Ito, RCA cord. Kabit natin dito. Yan. Ito yung input jack ng ano, ng ampli 2. Ito naman sa ampli 1. Ito yung control ng ampli 1. Ito yung control ng ampli 2. Ito yung board ng crossover eh. Okay. So guys, ito ngayon yung ginagamit ko na adapter, 12 volts to na switch type. Ayan. So kabit natin dito. Kasi yung meron akong malaki na ano siya, battery charger. Lakas talaga 'yon. Kaya lang ang output ng 18 volts. Pag kinabit dito, nagpo-protect nga. Okay, kabit natin itong indicator para malaman natin kung mag-on na siya. Gaya nga nasabi ko kanina, pag umilaw to, ibig sabihin naka-on na yun. Pwede na siya tumunog. Ganyan natin. Ayan, ganyan natin. Ayan. Now, saksak natin itong adapter. Toto. So, papakita ko sa inyo yung indicator niya. Pag once sinwitch mo na yung remote, yung indicator niya, magbi-blink lang ng ng isa tapos mamamatay na. Pag namatay na, then saka ngayon iilaw tong tong sa indicator ng Ibig sabihin, pag namatay na yon, hindi na siya nakaprotect yung protect indicator natin. So, saksak natin para makita niyo. Yan. Yan, saksak na. So, ito papakita ko sa inyo yung yung indicator sinasabi ko. Ayan, ito. Ayan So, ikukunik ko tong itong sa remote. Ko lang, ikukunik. Makita niya magbi-blink yan. Ayun umilaw na to. Bubunutin ko lang, mamamatay yan. Ayan. So, pag umilaw yan, naka-on na yan. Tingnan niyo yung indicator, magbi-blink lang yan. Yan, nag-blink, di ba? Tapos namatay. Ngayon, ito naman ang umilaw. Pag namatay na yung indicator ng protect, saka naman ito iilaw. Ibig sabihin, ready na yan, tutunog na yan. Okay, sige, set natin. Sa laptop ko na lang ikakabit kasi kung dito sa cellphone, wala akong pang camera. So, ito na lang, dito ko na lang kinunik sa laptop. Yan, ito yung niya sa input. Ayan ito CA. So bawas, ito yung ito yung volume ng ito yung sa gitna. Ito yung mga frequency. Ito
Sa gitna ng dalawa na yan, yan ang volume. Volume ng ampli 1, volume ng ampli 2. So, test natin ngayon. Yan, nakapili na ako ng kanta. So, i-on na natin. Ito yung volume niya. Yung remote supply niya para mag-on. Yun, ako na. Matay uli. Nawala siguro yung contact. Ayan. Ayan, tumutunog na siya. Okay, hinaan natin. Ayan. Meron ito fader switch. Yan, naka-sub siya, naka-low. Okay, taas natin ulit. Lagyan natin sa sa pool. Thank you. Okay, ilipat ko muna yung speaker sa kabila. Kasi titest ko muna yung ampli 1. Na-test ko na itong ampli to. Yung ampli 1 naman na ititest ko para pa-final ko na kasi isasara ko na itong cover. Ilipat ko na yung speaker dito sa ampli 1. Lipat natin na itong RCA cord. Yan. So ito na ngayon yung ampli 1, no? Ito. Yan. So on natin ulit. Natin kung iilaw tayo, umilaw na. Ito yung mga open resistor yan. Bali yung SMD dito, tatlong SMD yan sira eh. So pinalitan ko lahat yan. Yan. So i-test natin kasi itong ampli to, itong dalawa, walang out dito. Ito lang ampli 1 na meron. Ito. Yan. Pero ito wala. So try natin ngayon. Okay, tumutunog na yung natin, yung ampli 1. So, ampli 1 and ampli 2, ampli 1 and ampli 2 pares na tumutunog. Okay, good na ito. Di-deliver ko ito mamaya kasi ako rin mag-i-install sa sasakyan. Kasi yung may-ari, pinahiram ko muna ng isa pang ampli dahil hindi nga niya mapatunog yung car stereo niya. So, meron akong pinahiram na ampli ko dito, yung B12. Habang ginagawa ko to, pinagamit ko na sa kanya yung B12 ko na ampli. So pag naibalik ko na ito mamaya, kukunin ko naman yung ampli ko. Ito naman na ikakabit ko. Okay? Okay, sara na natin yung takip niya.
Ito, testing natin ulit. Sarado na siya. Ilaw. Ano? Okay, good. Garanti sabog na. Okay, after matapos ko yung amplifier, sinunod ko naman itong kahon ng subwoofer. Ito nilalagari ko na para mabawasan ko yung size niya. Kasi hindi daw kasya ito doon sa loob ng kotse, sa compartment, kasi hatchback yung kotse. And then bali meron pa isang amplifier ito na mono amplifier para dito sa subwoofer. Ito na ngayon yung outcome niya. Ayan na. Testing na lang. Kicker. Okay, na-deliver ko na itong kahon ng subwoofer saka yung isang ampli. Ito, ikinabit ko na yung speaker na kicker na gawa ng solo barik. Ayan, mabayo na. Ano, ma-bass, boss? Meron na, iPhone mo. Kapit eh, baka ma-protesta tayo. Malakas ba talaga yan? Hindi, ninaan ko lang. Tingnan mo dito yung gain yan. Ninaan ko lang yan. Zero nga eh, kaya wala Zero, Hindi, zero. Zero yan. Ito. Meron na. Frequency. Yeah, ito ang pala dyan. So, mga bass. Bakit 730 pa lang, ano? Hindi mo naman lalakas yan. Siguro malakas yan. Ano basta? Solo na? Solo barik? Kicker pala gawa na solo barik. Solo barik daw. Kicker Kaya letteres yung nasa gitna. Kicker din yan. Mono amp. Ano? Then nakaka-capacitor yan. Power capacitor. Ayan. May power capacitor. Original din yata yung power capacitor. Audio system. Ito yung niliitan ko yung niya. Yung kahon. Ayan. Iniksiyan ko siya. Dito kinat ko dito. Ayan. Kasi mahaba siya masyado. Masikip na yung compartment. So ito naman yung mono ampli na pinangkabitan ko nitong niresize ko ng baffles ng subwoofer. Then yung isang ampli naman na ginawa ko na kicker din na 350.4 ay nilagay ko naman doon sa loob para doon sa apat na speaker na naman na nakakabit dito sa mga pintuan ng kotse. So bali ang nakakabit na ampli dito sa kotse na ito ay dalawang kicker na isang stereo na amplifier din, isang mono na amplifier para doon sa subwoofer. Okay, thanks for watching.